Bakit nga ba pinagtatawanan tong video ni Atom tungkol sa sapatos? Pag-usapan nga natin kung saan to galing originally. Galing ito sa documentary ni Atom Araulio sa may GMA na ang title, Pangarap Kong Sapatos. Tungkol ito sa isang batang si Ronald Manyoso na taga Northern Samar na nagtatrabaho na sa murang edad niya para nga makatulong sa pamilya at makabili ng bagong sapatos. So paano nga pa pumasok itong nag-viral na sinato? Sa part kasi na to ng documentary, nakatambay sina Atom and si Ronald doon sa labas ng tindahan tapos nag-uusap nga sila. So dito nga nabanggit nga ni Ronald na pangarap nga daw niyang mabili yung sapatos ng tinitinda nga dito. Tapos itong si Atom, tinignan niya nagtanong nga siya about doon sa sapatos. Alaman na nga ni Atom na 150 pesos nga daw tapos sabi niya sa bata, tinakpan niya sa balikat, kaya yan. Disclaimer lang film graduate ako specializing in documentary, pero natawa pa rin talaga ako sa moment na to. Yung build-up din kasi tsaka yung buwelo, tapos yung pagtatanong pa na part, na akala ko din, bibilan niya Siyempre nagtanong ka na kung magkano, hinawakan mo na, tapos katabi mo na yung batang pinapangarap yung hawak-hawak mong sapatos, tapos nagtanong ka lang pala. May nag-window shopping ka tapos sinabi mo, babalikan ko na lang po kahit alam mo hindi ka na babalik. Pero jokes aside, nakakatawa man, documentary kasi to, and since gumagawa nga sila ng documentary tungkol nga sa buhay ni Roland, hindi nila pwedeng i-alter in a way yung totoong buhay niya. Kasi kung bibili ni Atom yung sapatos sa may moment na yon, mababago kasi nun yung story, given na, yun nga yung point nun wala nga tumutulong sa kanya, and wala nga nagbibigay sa kanya, kaya nga, hindi nga niya makuha yung sapatos in the first place. Tulad sa mga Nat Geo documentaries, kahit na pwede nilang iligtas yung mga lalapain ng mga lion or mga tigre, hindi pa rin nila pwedeng gawin yon kasi nga, ayun yung totoong mundo na kung saan nga sila nabubuhay na kailangan ngang maipakita doon sa documentary. Documentary needs to show yung reality nga ng buhay ng subject at hand at dito nga, yung totoong buhay ni Roland. Kaya nga kung napansin nyo, sa dulo na sila nagbigay ng bag and mga sapatos kay Roland kasi for sure, last day na ng shooting nila yan. And so kung bibigyan man nila siya ng kahit ano, hindi na siya makakabago or magkakaroon nga ng epekto doon sa existing buhay nga na gusto nilang maipakita doon sa documentary. Buti na nga lang din ibang sapatos yung binigay nila kasi for sure kung itong sapatos yung binigay nila yung tig 150, paniguradong hindi yan gaanong katibay. Alala ko dati bumili ako ng buy one take one na sapatos doon sa Araneta Square sa may monumento and unang araw ko palang ginamit, last day ko na nagamit. Alam mo yan, baka pag ito yung binigay sa kanya, baka hindi rin niya masyadong mapakinabangan. And I like the fact din na yung binili nga nila Atom Araulio and dong team niya ay sapatos na mas malaki kasi alam mong pinag-isipan talaga nila yung binigay nila It's an interesting perspective din kasi kung iisipin mo, madaling masira lang yung sapatos na to Pero, malaki yung halaga nito kay Roland given na sa mismong pagtatrabaho nga niya at pag-akyat baba nga niya sa bundok, wala naman din siyang suot na kahit ano doon sa paa niya. Kaya medyo nakakaiyak din yung part na sinabi nga ni Roland na okay lang daw kung hindi na lang niya mabili kasi nga daw, pwede pa nilang magamit yung pera, pambili na lang ng yero para nga sa bubong nila. It's sad, at least for me, kasi nga halos abot na ni Roland yung pangarap niyang sapatos pero willing nga siyang i-let go to para lang gumaan yung buhay ng pamilya niya. Tapang sapatos aside, this documentary made me feel and think a lot about of things. Honestly, habang pinapanood ko to, sobrang natutuwa ako kay Roland kasi sobrang positive pa rin niya kahit papaano Pero at the same time nga, nakakalungkot kasi hindi naman ito yung dapat ginagawa ng isang bata Yung iba, ginaglamorize yung mga batang nagtatrabaho nga agad and hindi nag-aaral, pero syempre, may mga mas mahalaga doon na dapat gawin ng mga batang nasa edad nila. Gustong magtrabaho siguro okay lang, pero dapat for extracurricular lang nila yun kumbaga, and dapat yung focus nila doon pa rin sa pag-aaral na maayos, dapat nabibilan sila ng mga laruan, mga damit or sapatos, and dapat hindi niya to kailangan gawin since trabaho nga yun ng mga magulang niya. Yung part din pala sa documentary na nagustuhan ko, yung part na pinapakitang masaya nga si Roland kasama yung mga kaibigan niya na nakakapaglaro nga sila kahit papaano, despite nga yung kahirapan na naranasan nila, and sana nga ma-enjoy pa nila to kasi minsan lang naman silang maging bata Kudos kay Roland kasi I can see naman na hindi rin naman to gusto ng mga guardians niya and I just hope the best to them na isang araw nga gumaan naman din yung buhay nila. Ipinakita pa nga data doon sa documentary na sinasabi nga merong 1.09 million noong 2003 na mga batang nagtatrabaho. Mababa yun compare doon sa 2022 pero sobrang laki pa rin yan. 1 milyong bata. So yun, documentary aside, sana sa mga gustong mag-anak dyan, siguraduhin nyo munang kaya nyong ma-provide lahat para sa anak nyo. Kaya nyong ma-provide yung mga needs and wants ng future na anak nyo and hindi yung gagawa ka muna ng bata tapos tsaka ka lang mag-iipon or whatsoever. Kung mahirap na sitwasyon yan para sa mga gustong magkaanak, pero mas mahirap na sitwasyon yan para sa isang bata. Pero ang kaibahan lang, yung mga bata, wala silang choice kundi mabuhay lang kasi nandyan na sila
Pero yung mga gustong mag-anak, meron kayong choice and option kung kailan kayo pwedeng gumawa ng isang buhay. So yan lang ang title ng napakagandang documentary ay Pangarap Kong Sapatos, and ang torta rating ko for this ay 10 out of 10.